where are you? Okay? I didn't give you opportunity to talk. Please keep polite for me. I still talking. Listen. I still keep talking to everybody. Why you stand up to talk to me? No, you have a voice, but you have to respect. The voice. You are not respecting me as a woman. What? No, why you stand up? Where's the gun? Security. Stop. Security.ปิดประตู Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang kontrobersiyang yumanig sa mundo ng pageantry ang naganap kamakailan sa Miss Universe 2025 pre-pageant event sa Thailand matapos mapahiya umano si Miss Mexico Fatima Bosch sa harap ng maraming tao. Dahilan upang mag-walk out ang ilang kandidata bilang suporta sa kanya. Ayon sa mga ulat, sa gitna ng sash ceremony si Nawat Itsaragrisil, isang kilalang Thai businessman at isa sa mga mataas na opisyal na kasali sa organizing committee ng Miss Universe. Kinumpronta si Miss Mexico dahil umano sa hindi niya pagsunod sa ilang social media at photoshoot obligations ng host country. Habang nakaharap ang mga kamera at mga kapwa kandidata, tinanong ni Nawat si Fatima kung bakit hindi siya lumahok sa ilang promotional activities. Ngunit sa halip na simpleng tanong, naging tensyonado ang palitan. Sa isang punto, narinig umano si Nawat na tinawag si Miss Mexico na dumb o tanga, bagay na ikinagulat ng marami. Nagulat ang buong venue, lalo na nang marinig si Miss Mexico na sumagot, "Because I have a voice. You are not respecting me as a woman." As a country, you have all my respect. I truly love Thailand. I respect all of you. I think that you are amazing people. But what just your director did is not respectful. He called me dumb because he have problems with the organization. And I think that's not fair because I'm here and I do everything okay. I don't mess with anyone. I just try to be kind. I'm trying to give my best. And he just shot me and he just said to me and shut up and a lot of different things. And I think that the world needs to see this because we are empowered women and this is a platform for our voice. And no one can shut our voice and no one will do that to me. And I don't have a problem with any one of you. You have my respect and I love your country. But the way that he treats me without any reason just because he has problems, that is not okay. And I hope that everyone at home, every woman, doesn't matter if you have a big dream, if you have a crown, if that's take away your dignity, you need to go. Thank you. Mula sa mga bansang Latin America, Europe at Asia, ilan sa mga kandidatang nag-walk out ay nagpahayag ng pagkadismaya sa sinasabing pambabastos at kawalan ng respeto. Ayon sa kanila, hindi dapat tinatrato ng sinumang organizer o executive ang isang kandidata ng ganon, lalo na sa isang pandaigdigang entablado. Is beyond disrespectful and it's nothing I as a person can stand in. That's why I'm taking my call and I'm going. Oh my God! Matapos ang viral incident, naglabas ng pahayag ang Miss Universe organization sa pangunguna ng kanilang presidente na si Raul Rocha Cantu. Ayon sa opisyal na statement, ang ginawa ni Nawat ay unacceptable at hindi kinakatawan ng tunay na values ng Miss Universe na dapat ay nakatuon sa empowerment, respeto at women's dignity. Dahil dito, inihayag ng organisasyon na nilimitahan na ang partisipasyon ni Nawat sa mga susunod na activities ng pageant. Sa kabila nito, naglabas din siya ng sariling public apology kung saan sinabi niyang nagkaroon lamang ng misunderstanding at humingi siya ng tawad kung may nasaktan sa kanyang mga sinabi. Gayunman, para sa marami, hindi sapat ang simpleng paghingi ng sorry. I'm so sorry. Maraming netizens at fans ng Miss Universe mula sa iba't ibang bansa ang naglabas ng suporta kay Fatima Bosch. Trending sa Twitter at TikTok ang hashtag #RespectMissMexico habang umabot sa milyon-milyong views ang mga video ng walkout. Maraming beauty queens din mula sa nakaraang mga taon ang nagpahayag ng pagkadismaya. Ayon sa kanila, ang nangyari ay malinaw na halimbawa ng kung paanong minsan ay nakakalimutang tratuhin ng may dignidad ang mga babae sa likod ng kinang at glamour ng mga pageants. Sa kabilang banda, marami ring pumuri kay Miss Mexico sa kanyang tapang. Sa halip na manahimik,
ipinaglaban niya ang kanyang karapatan bilang babae at bilang kandidata. Sa mga panayam, sinabi ni Fatima Bosch na hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya, respect should never be optional. I stood up for myself because I knew it was the right thing to do. Samantala, naglabas ng karagdagang pahayag ang Miss Universe Organization na magpapatupad sila ng mas malinaw na protocol sa mga event para matiyak ang respeto at professional treatment sa lahat ng kandidata. Tiniyak din nilang makikipag-ugnayan sila sa Miss Universe Mexico team upang mapanatili ang maayos na ugnayan sa kabila ng nangyari. Sa ngayon, si Fatima Bosch ay patuloy na sinusuportahan ng mga fans hindi lang sa Mexico kundi sa buong mundo. Para sa marami, ang kanyang paninindigan ay simbolo ng bagong muka ng modern beauty queen. Hindi lang maganda, kundi matapang at may boses. Isang paalala rin ito sa lahat, lalo na sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa itsura o titulong hawak mo, kundi sa paraan ng iyong paggalang at pagtrato sa kapwa. Para sa mga sumusubaybay, ang Miss Universe 2025 ay nakatakdang ganapin pa rin sa Bangkok, Thailand sa darating na Disyembre. Ngunit matapos ang nangyaring iskandalo, marami ang nag-aabang kung paano haharapin ng organisasyon ang hamon ng transparency, respeto at tunay na women empowerment sa entablado ng kagandahan. Ito ang Today's Topic TV. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito kung naniniwala kang ang respeto ay karapatang dapat ipinaglalaban ng bawat babae. Thank you,